Purihin ang Panginoon. Ano po? Ayun po ay nanonood ako ng sa GMA. Yung nangyari pong aksidente sa Vancouver ng ating mga kababayan Pilipinos na nagdiriwang ng Lapu-Lapus Day o Black Day kung tawagin nila doon sa isang street doon po sa Vancouver, Canada, at isang 30 anyos na lalaki na driver ng itim na SUV sinagasa, nakahandusay ay sa pinanonood ko sa iba't ibang channel, pero ito sa GMA po. Pakinggan po natin ang pahayag. Nangyari Sabado ron sa Pilipinas time, isa raw na linggo po. Nakakalungkot na balita, ika nga, isang pagdiriwang na umantong sa isang trahedya na hindi naman nila hinasaan. O wala tayong pwedeng husgahan. Pakinggan muna natin ang sinasabi dito po sa pinanonood ko sa GMA. Magandang hapon po. Trahedya sa Vancouver, Canada. Isang SUV ang nanagasa sa isang Filipino street festival doon. Wala pa ang eksaktong bilang ng mga nasawi at sugatan, pero tumambad sa kalsada ang maraming bangkay at mga sugatan. Naniniwala ang Vancouver Police na hindi ito terorismo. Nakatutok si Mav Gonzalez. Oh my God! Oh my God! Ang masayang street festival ng mga Pilipino sa Vancouver, Canada, nauwi sa bangungot. Sa gitna ng street party sa Sunset on Fraser Community sa Vancouver para sa pagdiriwang ng Lapu-Lapu Day, isang SUV ang dumating at bigla silang inararo. Sa videong ito, makikitang nagkalat ang mga nakabulagtang katawan sa kalsadang kabi-kabila ang mga food truck. Agad namang nakatugon doon ang mga emergency responder. Kita ang ilan na yakap-yakap ang mga nasaktan. Ang mga bata naman walang nagawa kundi mag-iyakan. Ayon sa Vancouver Police, nangyari ang insidente pasado alas 8 ng gabi ng Sabado o alas 11 ng umaga ng Linggo sa Pilipinas. A lone subject male with one vehicle drove through a crowded community event occurring near here. That male was taken into custody at the scene by the crowd. It was a Filipino community event. May mga nasawi at nasaktan ayon sa mga otoridad pero wala pang eksaktong bilang. It would be unfair for me to speculate on exact numbers as the victims were taken to multiple hospitals in the region. Bago nito, may mga kantahan at sayawan pang nakunan ang mga dumalong Pilipino. Ayon sa Vancouver Police, nasa custody na nila ang 30-year-old na lalaking driver ng SUV. Inaalam pa kung aksidente ito o isang pag-atake na may motibo. Nagpaabot ng pakikiramay ang Philippine Consulate General sa Vancouver sa mga biktima ng karimari-maring na insidente. Habang naghihintay ng karagdagang impormasyon, sana raw ay maging matatag at magbayanihan ang mga Pilipino. Nakiramay rin si Canadian Prime Minister Mark Carney sa mga mahal sa buhay ng mga namatay at nasaktan sa Filipino community at sa lahat ng mga taga-Vancouver. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. So, sa dami na nakita ko po sa YouTube, ito yung street yun dito sa kabila pala, open space yun, o parang field, pwedeng football field. Ayan, nakikita ko at yun ang nakikita ko sa tabi ng football field na yon, nag-ahalay-halay sila ng mga bulaklak. Meron pang watawat ng Pilipinas, yung bilog.
Logo pala. Ang ano ko lang dito, Black Day ang tawag nila dun eh. Itong pagdiriwang ng Lapu-Lapu Day. Black Day. Ayan, naging black nga sa kanila. Ano? Hindi ko sila, wala akong inaano dito, inaatake, ano? Kaya naging Black Day kasi nga, siyempre, ano ba yung nangyari? Aksidente, merong na-hospital, merong nasawi. Ngayon, bakit kaya hindi na lang nila nilagay dito sa yung sa kabila ng nakakulong na field na yon? Ba't hindi kaya doon na lang sila nakiusap o nagarkila kaya na doon na lang nila ganapin ang pagdiriwang? Sa akin wala akong ano dito. Kasi nakita ko kasi yung open field sa tabi nung street na kung saan sila nagdiwang ng Lapu-Lapu Day. Kasi, o kaya sana ginawa nila, ewan ko kung ano kasi wala naman ako ron. Pero kung nilagyan nilang barricade yung kalsada, for me, di sana hindi nakapasok yung SUV na itim na yung driver, 30 anyos na lalaki. Kasi kung may arang yon, yung arang muna titirahin niya. Di po ba? Kaya nakapasok ngayon ng salarin. Kaya sabi ng Canada, ng Prime Minister na si Mayor, hindi naman daw terorista. Under investigation pa naman yan. Pero lagi natin tatandaan sa abroad, yung mga Pilipino, kawawa, no? Ang nangyari. Hindi lang natin alam, baka, siyempre, Pilipino sila. Bakit Lapu-Lapu? Ang pumasok sa isip ko, baka sa parting Kabisayan sila, nandun kasi si Lapu-Lapu. Sa kasaysayan ng Pilipinas, nasa kupin ng Espanya, ang Pilipinas. Hindi ba yan sabi nila? Ang pumatay kay Magellan, si Lapu-Lapu. O maybe, baka taga-Bisaya yung mga yan. Kasi Lapu-Lapu. Ngayon, kung doon sana sa open space na parang field, doon sila, di sana wala nakapasok na ganyan. Hindi ko sila inaano. Wala akong inaatake dyan. Sa akin lang yun, ano? In my opinion. In my opinion. Sandali lang. Ayan. Vigil pala ang ginagawa nilang yan. Vigil. At least 11 people patay. Kumpirmado na 11 ang patay. Ayan o. Ayan, makikita ninyo. The other side yung open field dyan. We are now Fraser 41st. Ayan o. Ito yung open field o. Ayan. Ito yung open field sa likod ng bata.
O nakita nyo yung nakakulong ng alambre. Ito. We are now Fraser 41st. Emergency has been dispatched. Ambulance has been dispatched. 911 has been called. Help is here. So a hit and run of a car, black SUV. So car is over there. Towards So, yun po napansin ko, yung sa likod ng batang in-interview nila, ito yung, Juan Ingenious. Yan, Juan Ingenious. Yung batang ini-interview nila, yung nasa likod niya, yung nakabakod ng bakal. Yung ganitong mga yung ano ba tawag noon sa pangbakod yun eh. Matitibay yun, ano? Yan ang ibig ko sabihin. At dyan din sila nag-aalay ng mga bulaklak sa tabi nun. Ang akin lang, bakit kaya hindi nila nalang inarkila yun? Di ba? At yung street na yun, yung pag ginawa nila, katabi lang yun. Open field yun. Di sana kahit pa paano, pwede pumasok na sa saan. Pati sila sinisi, wala akong sisi na pala sa panunod. Ba't ibang channel? Sa Bros League. Sa nangyari. Na pinag-bawa. Putol lang nga. Sa isang. Meron lang may palabas. Yun ang nasing. Na yung open yun, pinagpala siguro magdiwang doon. Nang yun, Black Bay. Bay. Araw na sa doon. So, sa linggo doon. Today is Monday. Kapon lang, alas pala. Dito, hindi natin alam na yung nananangali tayo nagkaroon ng sa ating Pilipinas Canada na nagdiriwang ng festival. Siyempre, ang lugar na yun, Filipino community kung tawagin nila. Siguro lugar na maraming mga Pilipino. Baka naman marami doon mga tingnan natin sa Bisaya kasi wala po. Ano po? Sana naman magkaroon ng aral. Hindi naman masamang mawang. Ano man yung tawag ano tawag nila diyan. Maging sa totoo lang road. O yun na lang na napanood ko yung mga taga Igorot. Saka sa abroad. Amerika yata yun. Somewhere in Amerika. Hindi ko lang alam kung Canada rin yun. Talagang sumasayaw silang Igorot. Yung Igorot style dito sa Pilipinas, sa Baguio, Benguet, dinala nila doon. Kaya kapag nagdiriwang dito, nagdiriwang din sila doon. Pero doon sa hindi street, isang lugar na kung saan malaya sila makagalaw na walang dumadaan sa sakyan. Ito, ewan ko, sino nag-organize dito. Yan, magiging aral na sana sa kanila yan. Na sana, next time, next year, kung gusto man nilang gunitahin yan uli, maghanap na lang silang open field na pagdarausan ng festival. Huwag na sa street, baka mahulit tuli yan. Hindi natin alam. Sa bagay, sabi, wala naman terorista, hindi pa natin alam, gawa ng kapon lang nangyari. Niimbestigan pa ang motibo. At hindi pa naman nailalabas yung motive ng 30 years old na nakasakay sa SUV na itim, bakit niya sinagasa ang isang pagdiriwang ng festival. Wala pa naman silang nilalabas na kundi ang nilabas lang nila yung pagigisimpatsa ng basya ng mayor ng Canada at saka mga diplomat doon, dito sa Pilipinas. Kanina napanood ko, sabi niya na shattered si Presidente Marcos sa nakuha niyang balita na nangyari doon sa
Vancouver, Canada, sa ating mga kababayan, mga Pilipinos. Ano po, sa ipagdasal na lang natin, hindi yung patay na yun eh. Ang ipagdasal natin, yung mga buhay na sana maluwag sa dibdib nilang matanggap yung nangyari sa kanilang mahal na sa buhay. Kung ano man yon, na sa ospital, ipagdasal na sila'y gumaling, na yun ang mga naulila naman, na sana maluwag nilang matanggap sa kanilang puso na yung kanilang mga mahal sa buhay yumaho na. Dumating na yung ganitong insidente na namatay sila na hindi mo inaasahan. Kung alam mo sana yung pamilya mo nasa ospital, baka expect mo any moment pwede siyang mamatay. Pero nasa festival, nasa pagdiriwang eh. Na hindi nila sukat akalain habang sila nagse-celebrate. Nangyari yung isang trahedya na yon na ikinasawi ng iba nating kababayan. 11 ang sabi sa news. Confirm, 11. Ngayon, hindi pa naman nila napapangalanan lahat yon. Siyempre, palagay ko naman yung SUV siguro nasa gasa sila. Pero kung talagang ano yon, kung dinaretso niya, pwedeng dumadaretso yan. Ewan ko lang paano nangyari. Wala tayo doon. Basta yung SUV, nakita ko sa picture kanina, UP yung harapan. Yung takip ng auto niya, umangat. Naging parang ganyan. Hindi, imbis na gumanyan, naging ganyan. UP Di natin alam kung meron siya nabonggong matigas na bagay o kung puro mga tao, bakit ganon, nangyari. Pero kumpirmado, 11. Kaya tayong mga Pilipino, maging eye-opener yan. Gusto man natin magdiwang, maghanap na lang tayo ng mga venue. Huwag yung street. Mahirap. Hindi natin alam. Biglang may mga sasakyan na may depresya. Basta nila sasagasaan yung mga tao sa street. Maghanap na lang ng magandang lugar na kusan naka-covered na walang sasakyan pwede pumasok. At least kahit pa paano, mas safe yun, Kung mayroon man manggulo doon, at least nakakulong na yon. Madali mo na makaptured. Bagamat yung driver, sabi sa balita, under otoridad. Nasa authority na siya ng Canada. Hindi nga lang alam kung ano pa ang pwedeng siguro itong maghapon na ito, makukuha na nilang statement kung ano man yung rason nung taho na yon. Alam nyo, sa abroad, yung mga Pilipino, Asian, even in America, kita nyo naman nung nakakaraan. Sabi ng mga Amerikano, yung mga, lalo na yung mga black, Asian not enter in the US. Kaya yung mga Pilipino, sinasaktan sila. Kasi Asiano tayo, ayaw ng mga American, yung lalo na yung mga black, na pupunta mga Asiano sa kanila. Di natin alam, baka ganun din ang kaisipan nitong yung sumasagasang ito. Pero in the past, di ba nung nakaraan, sunod-sunod, mga Pilipino pinakikita sa video at sinasabi ng mga tumarantado sa mga Pilipino, Asian countries, not welcome here. Sabi nila. Kaya sinasaktan. Wala sila, kahit matanda, meron pinakita sa atin. Senior citizen na matanda talaga. Sinaktan nila, Yeah. Kaya ingat lang po kayo, magdasal kayo, Ipagdasal natin na yung mga mahal sa buhay na buhay pa na matanggap nilang maluwag sa kanilang puso. Yung pagsakasawi ng kanilang mahal sa buhay. Huwag na natin ipagdasal yung patay-patay na po yun, Kaya sana maging eye-opener sa mga gusto magdiwang. Maghanap na lang kayo ng venue na walang sasakyan na pwedeng pumasok. For me. Sige po, ito ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all po. Mabuhay po tayong mga Pilipino. Mahalin natin ang kapwa Pilipino. Mahalin natin, masama man mabubuting mga tao. Sapagkat ang utos ng Diyos ay mag-ibigan tayong lahat. Sige po, yung kaibigan kay Jesus, like, share na share kayo mga mag-share kayo sa iba. God bless us all po. Bye-bye.